Nung na-promote ka, anong nangyari? You forgot the purpose of your success. Nung na-promote ka, ang gusto mo ngayon, paglingkuran ka. Ang gusto mo ngayon, walang gawin kundi tingnan ka. Ang sarili mong gusto ang nasusunod. Ang sarili mong policy, mga selfish policy, ang iyong pinapatupad. Alright, para hindi mawala sa isang iglap ang success mo, remember the purpose of your success. Let's go. Let's go. Kagabi po, ako po ay umattend ng CEO Christmas dinner. So, yan, napakasaya po at nagpapasalamat ako nasa Victory, sa founder po namin ng IMG, and of course, sa lahat ng mga CEO na nandun, napakaganda ng fellowship. Napakasaya to celebrate our victories and para mag-ready sa 2024. Okay? And one of the speakers, ang sabi niya, one of our founders is, do not forget the purpose of your success. Alam nyo, sobrang ganda niyan. Isipin natin na maglimi-limi tayo, mag-reflect tayo. Ulitin ko, do not forget the purpose of your success. So, yung success na natamo mo ngayon o natamo mo last month, 3 months ago, last year, may purpose yan. Huwag nating kalimutan para tuloy-tuloy po ang ating success. Halimbawa, nagsimula ka ng negosyo, pinag-pray mo kay Lord, sinabi mo, Lord, I want this business na maging successful. Tulungan mo akong umunlad siya para sa pamilya ko, para sa anak kong mag-aaral, para sa asawa ko, para sa magulang ko, mapagamot ko ang kanyang karamdaman. So, nagtagumpay ang iyong negosyo. Pero minsan, nalilimutan mo, ano ang purpose ng success ng negosyo mo? Di ba para sa pamilya mo, para makatulong ka? Ba't ngayon iba na ang purpose ng negosyo mo? Pinambibisyo na natin, pinansusugal na natin, pinambibuild na natin ng ibang pamilya. So nawala ka na sa purpose. Kaya isang araw, paglingon mo, wala na yung success. Sa halip na nagkaroon pa siya ng ibang success, nanganak ng iba pang success, nawala. Because you forget the purpose of your business success. Alright? And second po, ito, another example, promotion. Di ba kaya ka nanalangin o nag-effort para ka ma-promote to help the people? Sabi mo sa sarili mo, pag ako ang leader, itong gagawin ko sa mga members ko, iti-train ko sila, pagtsatsagaan ko sila, I will help more people. And nung na-promote ka, anong nangyari? You forgot the purpose of your success. Nung na-promote ka, ang gusto mo ngayon, paglingkuran ka. Ang gusto mo ngayon, walang gawin kundi tingnan ka. Ang sarili mong gusto ang nasusunod. Ang sarili mong policy, mga selfish policy, ang iyong pinapatupad. You forgot the purpose of your promotion. Okay? Another example po, sa mga nag-start na maging content creator. Nung nagsisimula ka, gusto mo, makapagbigay ka ng knowledge, makapagbigay ka ng information, matulungan mo yung mga followers mo, mga viewers mo. Pero nung lumalaki na ang channel mo, nagkaroon na ng 20k followers, 30, 40, 100k followers, and more. Nawala na ang purpose ng channel mo. Naglagay ka na din ng mga hindi kaaya-ayang content para lang mas lumago ang channel mo. Nag-content ka na ng hindi wholesome, di ba? Nag-content ka na ng something na mga fake news. Nag-content ka na ng mga hindi totoo. Nag-content ka na kung ano-ano na hindi na nakakatulong sa followers mo para lang dumami viewers mo. You forgot the purpose of your channel, of your social media accounts. Okay? Kaya sa atin po lahat na merong success ngayon, kasalukuyan mong nararamdaman ang success mo. Para hindi mawala yan at i-bless ka pa lalo ni Lord at lalo yang manganak ng iba pang success, don't forget the purpose of your success. Let's go. Let's go. Kape po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.